Mabuti naman pala mga kababayan, no, na alam na natin ngayon na hindi pa pala tuluyang sumakabilang bakod ito si Marcoleta. Dahil kinall out natin ito dati, di ba? Disappointed tayong mga ka-DDS mga kababayan dahil tila pinagtatanggol dati ni Marcoleta etong si Tamba. Di ba pumunta pa siya sa Senado dati? Pero ang sabi natin, bibigyan ka pa namin ng chance sa Marcoleta para i-redeem ang iyong sarili kung saan ka ba talaga. Papanig ka dito sa kampo ng Duterte o doon sa kabila. At ngayon mga kababayan, mukhang nakapagdesisyon na po itong si Marcoleta mga kababayan. At kumampi na kay VP Sara Duterte. Ang sabi pa nitong si Marcoleta, na tila may kakaiba daw na nangyayari dito sa kanyang makakampi sa Kongreso. Dahil eto daw kanilang mga pinagagawa ngayon mga kababayan kay VP Inday Sara ay mayroong irregularity. Hindi daw ito ang nakagisnan sa matagal ng tradisyon na umiiral sa Kongreso sa pagbibigay ng parliamentary courtesy dito sa opisina ng ating ikalawang presidente na si VP Inday. At hindi lang daw iyan, bilang respeto daw sa ating pangalawang pangulo ay traditionally hindi na puro binubusisi itong budget ng ating bise. Pero ano daw nangyari ngayon mga kababayan? Daig pa si Inday dito sa mga kriminal na kanila ngayong binabalatan. Kaya kinukall out na po ngayon ni Marcoleta ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Panoorin niyo po. Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Proper courtesy mga kababayan. Wala po sa history ng mga kababayan Kongreso na itong opisina ng Vice President ay kanilang inaapi. Kahit pa nga nung panahon ni Robredo, less than 10 minutes mga kababayan, aprobado na. Never po kinaltasan ng budget itong si Lutang Robredo mga kababayan. For your information. Kaya ngayon, kataka-taka. Bakit bigla nilang binabalatan itong si VP Sara? Yun lang Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Pag-isipan po natin mabuti. Kung tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Correct. Mas mataas pa nga kay PBBM, di ba? Hindi basta-basta opisina yan. At isa pa mga kababayan, eto ang inyong tandaan ha. Mas may karapatan pa nga si VP Inday Sara na mamigay ng ayuda, tulong sa kapwa dahil ang Vice President po mga kababayan is under the Executive Department. Sila po ang nag-i-execute ng batas mga kababayan. Samantalang itong si Tamba, under siya sa Legislative Department. Wala pong karapatan sila mga kababayan para magbigay-bigay ng ayuda. Anong ginagawa ni Tamba ngayon? Feeling presidente, feeling executive. Prime Minister. Kaya kung inyo talagang tutuusin, may mas karapatan pa itong si VP Sara na mamahagi ng ayuda at tulong. Di ba? Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong Eto, lagot na ito si Marcoleta mga kababayan. This is the point of no return for Marcoleta. Dahil lahat ng kumakampi sa mga Duterte ay giba. Mabuti naman Marcoleta. Mabuti naman. At ngayon, nagsasalita ka na. Occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi last year yan ha, last year. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition. Tradition naman talaga yan mga kababayan. Di ba nung unang budget hearing, di ba andun pa nga si Sandro? Si Sandro pa nga ang nanguna na, terminate na para matapos na aprobado na. Sobrang dali lang mga kababayan right after ng presentation ni Sara. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget. Pero ngayon, wala na yan. Demolition job na sila mga kababayan. That the Office of the in process. At mas malala pa ang kanilang pagkilatis kay VP Sara Duterte mga kababayan na 2 billion lang ang pondo kaysa sa DSWD ha at saka DPWH. Na halos po trilyon mga kababayan. Hundreds of billions of pesos ang nakalaan sa kanilang gastos. Budget. Approve agad. Pero kay VP Sara, wala.
Pabalikin pa siya mga kababayan. the budget of the Vice President. Opo. There are no questions being asked, sabi niya. So wala nang itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha? Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Sino yung umutot? Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay... Ang sinasabi ni Marcoleta, yung mga previous years. Parliamentary courtesy ang ginamit mga kababayan, hindi na kinilatis. Itinaguyod natin sa mahabang panahon. Alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi Tradition. basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago? Politika, pinag-initan mga kababayan. Gustong lumpuhin si Sara Duterte sa kanyang budget para wala nang kompetensya si mga kababayan, si Tamba sa pagbigay-bigay ng ayuda. Ang lahat ng mga tao ay titingala kay Tamba kapag mayroong mga sakuna. Wala nang maibigay si Sara Pakisagot mo, Mr. Chair. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Correct. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang naghahari talaga. Yun ang naghahari. Totoo naman At yun po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman Alam mo naman ang sagot, Marcoleta. Pero siguro, hindi pa siya totally attack mode si Marcoleta, mga kababayan. Ay, mahirap na. Ang sabi mga kababayan, kahit pa wala kang ginawang masama, ay gagawan ka ng asunto para ipin down ka mga kababayan. gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority Sandro, leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. Inapprove kagad yung budget. So, ano ba nangyari? Bakit Nangyari. parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yun ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako Politika. dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi... Huwag kang humingi ng dahilan, Marcoleta, dahil alam na namin ang dahilan. Sabotahe kay BP Sara. Ang itanong mo sa kanila, ano ang palusot nyo? Para tingnan natin kung matibay ba yung mga palusot nyo. po ba niyo naaalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Binastos mga kababayan, no? Para daw pusit si Sara. Sabi ng kriminal Franz Castro si Francing. Hinayaan po ni Kimbo mga kababayan. Kimbo Luslos. Sabi ni Maharlika, Kimbo Tiki. Kaya Paano tanong-tanong? Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, puro parliamentary inquiry. Wala po Parang tayong sinasay nag-hearing na, no? dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating sidean po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, Nyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Okay. Diba? Hindi matunawan. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? patod sa daan magkabilang pan. Tapos alam naman natin mga kababayan na ang confidential fund na iyan is andun na sa COA for auditing na. Hindi sila nakakaintindi mga kababayan sa sinabi ni Sara na antayin na lang natin ang resulta ng COA bago kayo manghusga dyan. Dahil pinalabas ito si Castro mga kababayan na mayroon ng anomalya, kurakutan o confidential fund. Gayong wala pa namang report galing sa COA. Notice of disallowance pa. Notice pa lang. Mga hudas. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na mabuti naman at ito si Marcoleta ay pinagtanggol na si VP Sara. At sigurado mga kababayan, pag-iinitan siya nitong si Tamba. Post your comments below.